Sanang gawin natin na issue na wag po upuin si Inday Sara kung sakali mang matanggal si BBM dahil ang gusto nila mag-resign din si Inday Sara. Bakit? Gumagamit pa siya ng cocaine? Ilang tanong. Involved ba siya sa corruption ng flood control? 125 million lang yung kanilang pinupukol na issue na confidential and intelligence. Kompleto na po ng dokumento yan, sabi ng Commission on Audit. Wala pong corruption. Kung baga, confidential na pinapalaki lang itong mga issue ito na talagang takot na takot sila kay Inday Sara na siyang susunod ng Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Yun lamang po yan. Tatlong bagay. Itinapon ng BFF ko na ito daw ay tungkol sa 2028. Wala akong katotohanan na 2028. Sino ang tatayo sa entablado ng INC at sasabihin na pinoproteksyonan ang Marcos at sinusubukang maayos ang Marcos? Hindi ko kandidato si Senator. Hindi ko kandidato si Senator Marcos sa 2028. Okay? Pangalawa, yun yung kagustuhan ng ibang kampo na ang pareho magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? Tama yung sinabi ni Atty. Lambino. 125 million versus 1 trillion. 125 million already accounted for by COA. Wala naman yung violation dun sa joint memorandum on confidential fund. Saan ho ba nanggaling yung confidential fund? Hindi ba ho sa Pangulo? Binigyan siya. Bakit siya binigyan? Dahil si NTF-ELCAC na na-appoint siya at sinabi niya lately na ginamit siyang pag-check dun sa corruption sa DepEd. Kung saan na-discover kung sino nag-supply ng computer. Okay? Anong ginawa niya nung una siyang dumating doon? Yung computer ho, pinakiusapan niya ang AFP para ma-distribute. Kahit may obsolescence na dahil medyo luma, ginawa pa rin niya para makarating dun sa dapat paratingan. So yung ating saligang batas, katulad ng sinabi ni Atty. Lambino, klarado eh. Wala namang vacancy sa Office of the Vice President. Hindi mo maintindihan yan. Magtatawag kayo na pareho bumaba. Nasa Constitution ho na Congress shall pass a law on succession. Nobody has tried filing that. I don't understand why. That Constitution has been there since 1987. Okay? So, kung gusto nyo, and I'm addressing this to the pink and the yellow, gusto nyo palitan? Hindi ba Constitution ninyo yan? Constitution ng dilaw yan. In total reaction to the Marcos years. Ngayong nagkakaroon ng labuan ngayon, gusto nyo mag-extra constitutional? Kawawa na ho ang bansa natin. Ang ekonomiya ho natin ay bagsak. Hindi ho masaya itong darating na Pasko. Paulit-ulit kong sinasabi, pag pumunta kayo sa malls, wala akong namimili. Wala akong Christmas rush. Abay, tayo'y malapit na sa katapusan ng November. Hindi ho ba ang behavior ng consumer sa Pilipinas pagdating ng ganitong mga panahon ay talagang kabi-kabila na ang sale, kabi-kabila na ang tiyangge. Wala ho yan. Hinahawakan ni Juan de la Cruz ang pera niya para sigurado na may pera siya sa susunod na quarter o sa susunod na taon. Ganun ho kahirap ang buhay. Kaya hindi ko maintindihan itong mga kaibigan natin sa kabilang kampo na sinasabi na dapat silang dalawa. Hindi ko rin maintindihan na kung bakit ang mga kaliwa ay nasa mesa pa na makikipag-bargain. Para ang panahon na yun ay tapos na. Diba? Respetuhin mo natin yung proseso. At respetuhin natin yung saligang batas na yung mga dilawan ang gumawa. Maganda ba yung saligang batas? Hindi ho. Nakikita natin yung problema. Pero makuha natin pagbabago, napakahirap pong baguhin. Bakit? Kasi parati nila sinasabi, ayaw namin mabago yan. Eh, paano mo tayo uunlad? Kung tayo'y nakaangkla dun sa salita
at espiritu ng 1987 Constitution. Sinabi ni Atty. Lambino, napakadali sa ibang bansa na dissolve yung parliament, no? May kultura rin sila na may hiya. Ito sinabi, delikadesa kaya nag-resign, tapos turns out hindi pala nag-resign. Di ba? Hindi ko naiintindihan eh. Bakit parati yung binubola ang Pilipino? Bakit tuwi kayo mag-a-address sa Pilipino? Bubulahin nyo. Hindi ba utang ninyo sa Pilipino kaya kayo nandyan sa posisyon nyo? Not unless, katulad na nakita natin, pag magamit na, bahala na kayo, isa sa tabi. And this administration has been doing that. Nakatulong ka ng eleksyon, bibigyan ka ng loan. Diba? So, ano yun? Yun ang hindi ko maintindihan at patuloy na nagde-deflect. Parang merong pader na inaalagaan ang Pangulo, kailangan na panahon na mag-national address siya. Kasi ito ay crisis. Kung sa tingin nyo ito'y dadaan, hindi ho. Yung handling ng crisis na ikaw ay cocaine user at ikaw ay addict, no? Gugustuhin pa nating nahalan tayo ng isang Pangulo na addict? Kaya ho, babalikan ko yung sinabi ni Dr. Mata, paiba-iba ang desisyon. EDCA, supposedly for disaster, may tumulong ho ba? China, nakaibigan natin, umayaw sa China. Kasama mo, linigawan ninyo para sa unity, in-impeach. Diba? Yung decision niya, paiba-iba. Yun ay signos na, kaya nga sabi ko, gumawa kayo ng listahan. Kung kailan pa bago-bago. At makikita nyo yung epektong sinasabi ni Dr. Mata. Yung decision making is impaired. Imaginin mo yan kung may nuclear device, no? Sa Amerika, ang presidente may dala-dala. Biglang sabihin, sige, pindutin mo. Ay, di nagkaroon ng gera. Yun yung danger doon eh. Yung brown leather bag, yung sa bag ng Amerika. Oo, yung brown leather, iba yata ang laman, no? So, ako'y nakikiusap. Di ba? Panahon na ho magsalita kayo. At kung ayaw nyo magsalita, dahil nahihirapan kayo magsalita, sir, di ba, signos rin nyo yung pagsasalita, no? Nahihirapan magsalita, ay magpa-hair follicle test. Yun ang pinakamadali. It ends. Ngayon, kung maging positive yun, you will have to make the ultimate sacrifice for this country to step down. Hindi ko ako nananawagan ng resignation, hindi ko never kong sinabi mag-step down. Pero, kaya nung hindi ako umakyat ng entablado nung nag-rally, sabi ko kayo na lang yan. Kasi hindi pa ako sigurado, kasi may mandato. Pero nung narinig ko si Senador, at alam kong agonizing yung decision na yan. Kasi nung 2025 na eleksyon, pinag-usapan na namin yan eh. Paano ko pa sasabihin? Abay kapoy, ikaw yan. Di ba? Napakahirap mong isipin at sumunod sa isang leader na may problema na ayaw niyang i-admit na may problema siya. At to those who allow him, extra leeway, hindi ho niyo mahal ang Pilipinas. Ang mahal niyo lang, yung notion na maging presidente uli ang isang Marcos. Yun ho nakakalungkot eh. Kasi karamihan sa amin dito, akala natin redemption. Talagang magsisilbi sa Pilipinas. Ay day one pa lang ho, hindi na eh. Diba? So yun yung nakakalungkot. Kasi may mandato siya. Pero yung mandatong yun, tao rin ang mag-aalis. Tao rin ang mag-aalis. Kasi karapatan ho yun ng taong bayan. No? Kaya kay Secretary John Vic Remulla, ikaw na may kaibigan ko, hindi naman ito inciting to sedition dahil hindi naman ako nagsabi na ibagsak, no? Pero there comes a time, yung mga politiko, there comes a time when you really have to think about country and when you really have to step up on the plate and say, pasensya na kayo, nagamit ko ang pondo
na hindi tama. Oy, wala naman tayo naririnig na politiko na gaganyan. Wala nang boses si Congressman taga Caloocan. Erice. Di ba yung passion talagang... Pero wala. May tumayo ba para sabihin na humihingi ako ng paumanhin sa aking mga constituent? Wala. Eh, maganda pa nga yung sinabi ni Atty. Lambino. Naghaharakiri, humihingi ng apology South Korea, Japan. Dito sa atin wala eh. Pakapalan ng mukha eh. So, parte yun ang kailangan nating i-correct. Dahil sa dadating na 2028, abay dapat iba ang uri ng pinuno na ating ihahalal. Yan yung sa demand side. Problema mo sa supply side, ang COMELEC at ang ating sistema. Marami hong aayusin. Kaya ang taong bayan, parati na lang, ay, drama lang po, wala naman nangyayari. Makakalimutan din yan. Ako, humihingi ng tulong sa inyo, lalo na yung sa vloggers at sa media. Magtanong kayo, hindi yung porkit tiniplik kayo ni BFF ko, eh hindi nyo natatanungin. Pero saan ka naman nakakita? Tinanong dun sa yung incapacity provision, biglang ang sinagot. Ay, dapat yung dating administrasyon questionin sa corruption. Di ba? Paano makatulong dun sa usapan publicly? Nasa saligang batas natin, there are 4 grounds. If there is a vacancy, at saka napakahirap ng incapacity. Kasi dadaan sa Kongreso. Death, yung disability rin, mahirap, may requirement di ba? Yeah, pinagit ko yan nung last Saturday, di ba? Sabi ko sa inyo, take a look at the provision of Article 7, Section 11, and Section 12 ng ating saligang batas. Andoon yung, sabi ko, tagal ko nang tinuturo yan for 20 years, tinuturo ko yung saligang batas na yan. Sabi ko, itong provision na ito, in Section 11, Article 7, in regards to the inability of the President to govern. Imagine that, majority of the members of the cabinet, no, well, the President can declare himself or herself temporarily incapacitated. Pwede niyang gawin yun, susulat siya sa Senate President at saka sa Speaker of the House, declaring himself as incapacitated. Immediately, the Vice President will act as President until the President will make bawi. Susulat ulit siya na capacitated na ako. Pero sabi ko, paano naging incapacitated yung Presidente? Kung susulat siya sa Senate President at saka sa Speaker declaring himself to be incapacitated. No? One. The second is majority members of the cabinet, no, can declare the President to be incapacitated, and immediately the Vice President will act as President. But the President can contest that. Susulat din siya, sabi niya, no, I am not incapacitated. So nagkaroon ngayon ng away ng dalawang issue. And then it will be resolved by the Congress of the Philippines. The House and the Senate will make a decision immediately within 12 days. They have to convene and decide, talaga bang incapacitated yung Presidente? And if they decide that the President is incapacitated, then the Vice President becomes the President. Then you go to Section 12. Doon naman sa provision ng Section 12 there. Kung ang issue ay patungkol sa health ng President, and that is a public interest, nakalagay po doon. When the health of the President is already something that is questionable, and I think itong revelation ni Senator Amy Marcos na ito, this involves a health issue of national significance that Congress must take a look at. No? Must take a look at and take a look of this very, very seriously. Hindi natin sinasabing i-impeach si BB, but take a look at the provision of the Constitution. Kasi nga, binabanggit na natin dito. He being the Commander-in-Chief of the Armed Forces, he being the Chief Architect of Foreign Policy. Ang laki pong damage sa ating bansa. The future of our nation is now in danger. At this point in time, at ito sabi sa akin ng, well,
Mga Western diplomats ito. Western diplomats. Uusap sila. Sabi nila, will the presidents is still able to, recover from this setback after this revelation by Senator Amy Marcos? Tanong nila yan. Alam mo, sumagot yung isa, the Western diplomat. I don't think so. He cannot even complete a sentence. Shocking, di ba? Ganon na yung tingin sa atin. Kasi nga naman, napapansin natin pag nagsasalita siya sa media, di ba? Hindi mo mawari. Hindi mo malaman kung ano yung sagot niya sa mga ganong na sinasabi, di ba? So, yun lang po. Ayan, before tayo sa next question, magpapasko na, sabi ni Ma'am Malu. At alam nyo ba na bago magtapos ang Pasko ay magpapasa sila ng 2026 budget? Papayag ba tayo na yung 2026 budget? Nandoon pa rin yung mga unappropriated funds, yung mga unprogrammed funds, yung mga insertions, and etc. Sabi ni physically, mentally, ang questionable na ang health ng ating Pangulo. To prove na healthy daw siya, nag-Captain Barbell po siya kahapon. Napanood niyo ba? Yung nag-Captain Barbell siya kahapon. Sino nakapanood? Di ba? Nag-Captain Barbell, ng weightlifting. Okay, before the next question, bigyan muna natin ng pagkakataon mag-opening remarks at bumati sa inyo ang isa sa ating panelists, former Department of Labor and Employment Secretary, Attorney Silvestre Bello III. Thank you, sis. Thank you. Maraming salamat. Hindi naman ako panelist eh. I just came to listen to our panelists as a member of the Council of Elders. Pero nung pinag-uusapan nila about the capacity of the president, pag-uusapan nila yung revelation ni Senator Amy Marcos, I recall, ewan ko kung nasabihan kayo ni Yusek Amy Neri, because she's suggesting that PDP Laban should urge Senator Amy Marcos to file a petition before the Supreme Court to declare BBM as incapacitated because of his drug addiction. Yun ang And I told her to prepare the petition, and then we will ask the senator to file the petition upon the support of PDP Laban. Talagang that's the best way, the easiest way to declare. Kasi huwag na kayong mag-isip, huwag na kayong managinip na magde-declare siya ng incapacity niya sa sarili niya. She will never do that. That is why I don't know if some of you, in our text messages, that text messages natin, I jokingly, although mga sakyan, I jokingly said, I will negotiate, I will volunteer to negotiate the free conduct pass of BBM. Baka mabasa niya. Because sabi niya po, sige nga, i-negotiate mo para makalista kami. Of course, that is far-fetched. That is why the best move is for Senator Amy Marcos to file that petition to declare the president incapacitated. Based on her allegation, I suppose it is supported by evidence that the president is a drug addict. Pagka-drug addict ka, wala na. I know a lot of people na naging addict, and when you are an addict, wala ka ng capacity to live. Even to live a normal life, mahirap na yan. And much more kung maging leader ka ng isang bansa na naghihirap na dahil sa another issue of corruption. Anak ng bating. It is beyond my imagination itong nakawan na ito. I was also in Congress. And I recall every semester we are given an allocation of 70 million. And at that time, that is from 2013-2016, ang laki na sa akin yun. Ang dami ko nang nagagawang project sa aking distrito, sa aking mga constituency, like farm to market road, health preservation,
70 million. Ang laki na nun. Eh ngayon, anak na pati, billion naman. Kita mo yung maleta, imuwa pa. Imuwa pa. Ay, imagine that. Paano na consistent ng mga tao ito? Kaya umahanga ako dito kay Galdi, Congressman Galdi po, putting his life in danger, in jeopardy. Nilibing na lang katotohanan. Eh, hindi naman gagawa ng istorya ng isang congressman kung walang katotohanan yan. Chairman pa ng APRO. Oo, approve pa yan. Tsaka, ito si BBM, minumura na siya, bakit hindi siya nagre-react? Marinig ko si Congressman Kiko Barsaga. Grabe kumurahin na si BBM. Walang reaction ng BBM. Kung ako presidente, kadali ng congressman, at cite the constitution para ma-arresto lahat. Yung narinig yung yung Vice Mayor namin sa Isabela, si Respicio. Grabe kung bumanas. Kinam, grabe niya sa Ilocano eh. Ilocano ka pa naman, nakakaya sa lahi natin, sabi niya naman. Sasabihan ka ng Vice Mayor ng gano'n, presidente ka ng Republika, wala kang ginagawa, wala kang comment. It is an indication of king. Wala na siyang dahilan mag-react dahil alam na tama, totoo yung sinasabi nila. Ayun naman po. That's why I asked PDP to start supporting IME to file that petition. That is the best way. Ayan. So, merong action, recommendation ang PDP para kay Senator Amy Marcos. Next question, please. Magandang umaga po sa ating mga Pakilala panelists. muna. My name is Sarah from SNN po. My question is for Professor Manila. Prof, matapos po ang mainit na palitan ninyo ni Yusek Claire Castro ng PCO nitong mga nakaraang araw, sa isang panayang tinawag niya po kayo nga isang propagandista at kinwestiyon din niya ang inyong kredibilidad. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Coms 101. Sender, noise receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay sino ang pinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O wag na Google, ang dali mag-AI. I-type ko yung Malutikia kasi yung hinabawag sa akin. So who is Malutikia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kung baga may entry ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturoan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula nung nagsimula tayo, walang nagbabanggit na
ang mga Duterte magagaling, walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, Ikaw, Marlon, Anthony, ikaw yung irrelevant. Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, Sira ulo ka. hindi ba ginagalang ang institusyon Wala kaya hatang aral, no? Presidente? Marlon, Hindi nyo Anthony. ba ginagalang yan? Kasi hindi lang May kayo tama ka sa utak. mag-occupied yan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. Yan si Marlon. She is not communicating. She is the propagandist. Yes! Kasi paano? Attack mo. Ako tinawag niya akong propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi insulting to sedition na wala mo akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez. Si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication. Pwede ba? Alisin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng Presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Makakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O doon sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Tahol ng tahol. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Magagagat na yun. Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ang Malacanang. Insulto yan sa mga market vendors. Ano sir? Prof, follow-up po. Kung ang tulong po ninyo ay kine-question po yung credibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? The way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Kasi, alam mo, ang unang nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, "Ma'am,
Congrats ha! Sabi ko, saan? Kasi ginanti mo kami. So yung gano'n, it dawned upon me, marami palang galit sa kanya. Marami, ma'am. Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street. Street, hindi nga street eh. Sabi ko, gutter eh. Pero natuwa ako dun sa waiter na yun, pinamayan ko siya. Tapos sabi ko, hindi ko alam na gano'n ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, alam niyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan. At babalik, babalik. Public office is a public trust. Yung public trust, DFF, public trust. Hindi bardagulan. At sa mainstream media, mahiya naman kayo kung kakagat kayo dun sa propaganda niya. Maraming salamat. Next question. Identify yourself and Good morning, bro. Good morning sa lahat. I'm Ondo Eliedo, Mindanao correspondent in Mindanao. May isang interview sa isang party-list representative na hindi dapat family matter ang pamumuno. Sa tingin mo, bro, ang kailangan ka pa sa anti-political dynasty na wakasan na ang political suffering in sa pera mo. Thanks. Alam mo na, dati ang posisyon ko dyan sa political dynasty, the voters will, remove you if they do not support you, and if there is a time that comes na ayaw na talaga. That's a vote, people's will. Pero nung nakita ko yung SALN, hindi ko nasasabihin kung sinong politiko. Sus, nagulat ako, sabi ko, anong pagkahaba naman ang pamilya nito? At ilang generation? Sa tingin ko, ang kailangan nating reforma, hindi mo siya ipapagbawal, pero ililimit mo yung degree at ililimit mo sa position na congressman, senador, at lalo na sa local. Imagine mo sa isang probinsya, hindi ko na rin sasabihin ng probinsya, na nagkaroon ng bagyo, eh walang tumulong eh. Kasi ang sabi, buong pamilya nyo, from governor, to vice governor, to mayor, to congressman, lahat ng distrito, isang pamilya. Walang tumulong sa kanila. Bakit? Kasi yung mga taga-Maynila gusto mag-donate, buong pamilya pala nasa politika. Dati ang pumapasok sa politika, magagaling, nag-aral, marunong magsalita, marunong makapagdebate. Ay, tinan nyo ngayon, wala nang debate sa House. At sa Senado, hindi mo maintindihan bakit ganun sila. Diba? So i-connect ko yun doon sa sinabi kanina na napakahalaga kung sinong Speaker and Senate President. Ay, ngayon di ba, may balita na naman, papalit daw ang Speaker, pinilit nila si Speaker D na maging Speaker, all of a sudden, yung pangalan ni Ronnie Puno, napapag-usapan, sa Senado naman, naghihintay lamang daw ang oposisyon na matapos ang budget para hindi madiskaril at papantan. So, ang akin, sa tingin ko, this is a catalyst for reform. Itong nangyayari sa atin. Lalong-lalo na dun sa uri ng politiko na ihahalal. At kaya ako nananawagan dun sa, kung galit kayo, bakit hindi ho kayo tumakbo? Ordinary citizens should try and run so that constituents have choices. Meron po tayo dito, dalawa na hindi natin napanalo noong nakaraan na eleksyon. Imagine niyo, ito, matikan na lawyer. Ang contribution niyan sa diskurso, matindi. Si Dr. Mata po, ang huling doktor sa Senado ay si Clavier. Wala na ho. So kung pag-uusapan ng kalusugan, may problema. Hindi walang timon. Ito naman si Secretary Pello, hindi ko alam kung orong sulong. Tuwing ko nakikita, kasama ka. Text ako sa kanya, sir, takbo na.
Ano mahirap? Imagine the wealth of experience. Iba ho yung may experience kasi may pinanghuhugutan ka. Hindi ko naman sinasabi na yung mga walang experience ka walang role. Siguro ho meron rin, pero nasa sa kanila na mag-aral para makadiskurso. Kasi deliberative body ang Kongreso eh. Yeah. Gusto ko lang dagdagan ng pag sinabi ni Prof. Malone tungkol dyan sa political dynasty. Alam niyo sa amin sa penal law, pero tinatawag na impossible crime, di ba? Mabuti pa yung impossible crime, napaparusahan eh. Pero itong provision ng political dynasty sa Constitution, it's really impossible to execute this or implement this. Kasi hindi po yan magpapasa ng batas ang Kongreso ng Pilipinas to define what political dynasty means. Di nila gagawin po yan eh. Siguro, kung babaguhin natin itong saligang batas, maaaring ilagay na natin sa provision ng Constitution who are qualified and who are disqualified. Kasi yung disqualification kasi ng mga pwedeng tumakbo sa halalan, napapaloob lamang po yan sa ating omnibus election code. Eh pag sinabi mong political dynasty, may nagsasabi na okay, ilimit natin yung political dynasty in the same constituency. In the same, for example, in one province, pag gobernador ka, hindi na pwedeng tumakbo yung kamag-anak mo of what degree, or degree of consanguinity and affinity for whatever position in the province. Will it cover also national position like congressman or party list or what? Yun po yung mahirap dito sa political dynasty provision na ito. Napakaganda na pakinggan. Nandun doon sa provision yan ng Article 2 ng ating Declaration of Principles and State Policies. Pero to implement that or to enact a law, Congress will never pass a law with regard to this political dynasty. Kaya huwag na po nating asahan na yan. Hindi lamang po yan suntok sa hangin po yan under the present Constitution. If you really want to have a political reform, change this Constitution, palitan natin itong Constitution. Kung paano, hindi ko na rin po alam kung paano mangyayari yan kasi sinubukan ko na po yung People's Initiative. We tried to convince Congress to do it through a Constituent Assembly. Ayaw din ng Senado yun, Constituent Assembly. Pagdating sa Constitutional Convention, wala rin mangyayari. So, mahirap po yun. May katanungan pa ba? Merong katanungan dito. Kasi right after the rally, nagkaroon ng manifestation of support. Unang-una, yung Lakas CMD as a political party na sinusuportaan nila si Pangulong BBM despite the, nakastate talaga doon, despite the allegations and revelations of Zaldico. Pangalawa na naglabas ng manifestation of support is the League of Cities of the Philippines. That was yesterday. Pangatlong naglabas ng manifestation of support is the League of Municipalities of the Philippines. So, permado ng mga opisyal ng mga liga na ito at yung mga miyembro ng Lakas CMD ang kanilang expression of support. So, gusto nating matanong sa ating mga panelists kung ano ang pananaw ninyo dito sa pagpirma ng mga politiko, especially local chief executives, particularly League of Cities and League of Municipalities of the Philippines na sinisuporta nila ang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula tayo kay Well, ito maliwanag ha. Yun hindi lang tacit admission, kundi express admission that this administration is not only in crisis, it is already collapsing. Sinking. Collapsing na ito kasi dinaanan na natin itong sitwasyon na ito. Alam namin yan ni Secretary Bebot. Yung mga situations na ito, yung mga ganyang mga manifesto galing sa mga political parties, galing sa mga liga. Bako po, dinaanan na rin po natin yung mga sitwasyon na yan.
Hindi lamang po nasa crisis ngayon itong administrasyon na ito. Kung baga sa barko palubog na ito. The Tingnan nyo boat na nasabi is na sinking. yung executive secretary who's supposed to be the primus inter pares sa lahat ng mga cabinet members hindi niya alam tanggal na pala siya. Tapos sasabihin Ay, grabe. nag-resign siya for delicadeza. Sabi niya, Pero hindi siya nag-resign, sabi niya. Chief Justice Lucas Bersamin, hindi po ako nag-resign. So, ano yon? Sinungalingan yung sinabi nung, ano pangalan ng BFF mo? Sinabi niya, di ba siya nagsabi na nag-resign yung dalawang cabinet members? O fake news talaga yun. Bakit hindi rin kasuhan? Kinasuhan kami ng fake news. Fake news talaga yun, fake news yun. Can you imagine that, doing that to a former Chief Justice of the Supreme Court who is the Executive Secretary, the primus inter pares, Masakit the nga- closest bosom masakit friend nga of sinabi the niya kay President, PRRD. this Executive Secretary. Sabi daw hari na Tapos, sinungaling. kababalitaan na lamang niya from a friend, sabi ni Chief Justice, Who called him? who told him that it's time for you to, what? Go. Di ba? Yun ang sitwasyon dyan, kaya marami pa kayo makikita dyan, siguro magpapapirma yan sa mga business chamber of commerce. Yan, pipirma. Siyempre, kailangan namang hindi ka pipirma ng manifesto to, pipirma yan, mga chamber of commerce natin yan. Dinaanan na namin yan ng mga nakaraang mga administrasyon. Sa akin, that's an old playbook. The moment na may manifesto, alam niyo may problema. Yan, declaration against interest yan. Sa akin naman, I'll give you an example, no, yung ating representative na si Kiko Barsaga. Actually, lahat ng mga politicians, parang Kiko Barsaga pag nangampanya. Puproteksyon na namin kayo, huhulihin natin yung mga magnanakaw. Para sa inyo, ako ay para sa inyo. Pero pag nanalo na, hindi na. Parang lahat ng mga politician parang nagiging puppet na lang. Buti na lang may rep na Kiko Barsaga na continuous pa rin siya kung ano yung pinangako niyang nangampanya, ganun siya ngayon. So, but generally, para sa akin, parang wala na akong leader na nakikita talaga na para sa tao. Karamihan ay para na lang sa kanilang sarili o para sa kanilang partido. Remarks mo about sa manifestation of support na nilabas ng mga political parties at saka mga liga. Alam mo, under a situation that we have now, kanya-kanyang papel na yan. Kanya-kanyang papel na yan. Yung mga iba, kunyari nagsusupport pa kay BBM para makakuha pa rin ng last-minute benefit from the President. Yung mga iba naman, well, kilala naman itong mga kaliwa. I used to be a leader of the kaliwa. I know how they operate. Yung pakikisama nila kay BBM, part of their strategy yan. Part of their strategy yan. Huwag kayo naniniwala na talagang sinusuportahan si BBM. Hindi. Kunyari, sinusuportahan lang para makakuha sila ng mga pabor. Ngayon na ako nakakita na itong mga parties, kagaya ng Akbayan, Kabataan, Gabriela, tumatanggap na sila. Noong araw, kasama namin yan sa opposition, we were the minority, kasama namin Gabriela, Kabayan muna, kasama namin yan, they will never accept any allocation from Congress. Pero ngayon, naku, ang lalaki ng tinatanggap. Yung Terry Ridon, he used to be Kabataan representative. Siya ang Kabataan. Pero na-DA yan, na-DA yan. Hindi ko talagang sasabihin kung bakit na-DA. Kasi kaibigan ko yan. Pero ngayon kung magsalita, akala mo kung sino. Pero na-DA yan, natanggal yan as a congressman representing the party list, the Kabataan party list of the NDF-CPP-NP. So, ngayon, kung magsalita, para pabor na pabor kay BBM, kontra na kontra kay Vice President Sara. Pero yun, galaw lang nila yan para makakuha ng pabor.
Unlike before na ayaw nilang tumanggap. Any form of favor, ayaw nilang tumanggap. Sila sabi ko pa nga nun, dahil minority kami. They are supposed to be given an allocation. Kami, 70 million per semester yan. Sila, binibigyan sila rin ng 70 million. Ayaw tanggapin. Sabi ko, kung ayaw yung tanggapin, ako na lang tatanggap para sa inyo, pero kayo mamili ng mga projects. Ayaw talaga nila. Pero ngayon, naku, hindi lang tinatanggap, hinihingi na. That's how they operate. Huwag kayo maniwala na they're supporting. Pagdating ng panahon at bumagsak si BBM, sila na naman ang unang babanat against BBM. Ayun naman po. Ayan, correct. So, mayroon pang isang question doon sa post natin ngayon. Paano daw natin mapalanaganap yung impormasyon kung paano nakakaapekto ang korupsyon sa transport sector, working class, low, mid-level organizations? Ito, dalawang klase yung corruption na nakita ko. May observation. Corruption of funds before the money goes to the treasury. Sorry, Yung ganun unang siguro. corruption dyan, katulad ng mga para sa customs, sa BIR, di ba? Walang resibo po yun. Ibig sabihin nun, yung mga importer dyan sa customs ay napipilitan silang maglagay doon sa mga opisyal ng customs dyan, hanggang doon sa security guard meron yan. That's one form of corruption. In the same manner, ganyan din nangyayari sa mga BIR or other agencies like LTO, whatever. Pero itong corruption na ito of funds, babalik sa ekonomiya. Babalik sa ekonomiya yan. In a way, sabi ng aking kaibigan isang ekonomista, this is one way how corruption can help drive the economy. Kasi imagine that, pag yung pera na yan na binayad ng importer, bawat container na kanyang pinarating, i-distribute yan sa lahat hanggang sa security guard. Yung bang security guard na yun, ibibili ba niya ng aeroplano yun? Hindi. Bibili niya ng pagkain ng pamilya niya, pang-aaral ng anak niya, etc. etc. So balik sa economy. Pero yung isang corruption na pera, niresibuhan na ito ng gobyerno, yun ang narimit sa National Treasury. Na yun ngayon ang ia-appropriate sa GAA, National Expenditure Program, then magiging GAA. Ayun ang mas malalang corruption. Kasi nagsisilakihan na yan. Multi-billion. Hindi na multi-billion, trillion na ngayon. Hindi po yun babalik sa ekonomiya. Dadalhin po yan kung saan nila i-deposito. Pambibili po nila yan ng eroplano, mga sasakyan na mamahalin, all imported goodies na hindi po makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya, makakatulong ba yung corruption sa ating bansa? Hindi po. Hindi makakatulong yung corruption. Lalong lulubog po yung ating bansa. Kikita nyo naman yung sinasabi ni Saltico, gaano kalaki yung mga perang kanilang pinaghati-hatian at ibinigay daw niya sa mga kinauukulan, mga bossing niya. Meron pa pong nagsabi dyan na, di ba sabi ni Pangulo, nagtanong yan sa kanyang press conference sa Malacanang, kung hindi ako nagkakamali, na sinabi nga niya na masasampa ng kaso itong mga ito, some senators and some congressmen, at ngayon na lalabas nila that soonest warrants of arrest will be issued against 4 or 6 incumbent and former senators. No? Hindi po pinapangalanan kung sino itong mga ito. Para most likely, baka nga mangyayari po yan. Tapos tinanong na paano si Speaker. Sabi niya wala namang ebidensya pa na magtutulong kay Speaker. Direct involvement niya dito sa flood control. Pero may maalala ako ewan ko lang kung mali ako,
Di ba si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, sa kanyang mga interview sa media, ko lang maalala kung anong channel or what, Millionary ba o doon kay Karen Davila or what. O even doon sa kanyang pinahayag sa Senado, yung kanyang testimony doon. Ano sabi ni Toby Chanco? Na galit na galit nga si Presidente kay Speaker at saka kay Saudi ko. Kasi wala na raw siyang maibigay sa iba na bundok kasi kinukuha niyo lahat. That statement of Toby Chanco is more than enough implication of the involvement of the Speaker. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, yun lang nga po. Yun naman sa akin regarding sa corruption, for me being a doctor, talagang sa health, talagang tamaan talaga. Actually ngayon, talagang bawal magkasakit. Dahil pag na-admit ka, 100,000